Kung gusto mong humanga or bumilib sa'yo ang isang lalaki sa pagkain mo ng embutido niya, pero wala kang idea or hindi mo alam kung paano yan sisimulan, pues, nasa tamang video ka. Dahil sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ng iba't ibang kalalakihan na napabilib sila nung minukbang nung misis or girlfriend nila yung embutido nila. Kaya kung interesado ka dahil gusto mo rin bumilib sa'yo yung lalaking pinakamamahal mo, chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So para humanga or bumilib sa'yo ang isang lalaki, pag binumukbang mo yung embutido niya, ito yung mga dapat mong gawin. Number 1, huwag mo nang hintayin na tumigas. Ang karaniwan na ginagawa ng mga kababaihan, kapag kinakain nila ang embutido ng lalaki, ay hinihintay muna nila yan na humaba at tumigas bago nila isubo. Walang problema doon. Pero kung gusto mo na bumilib sa'yo ang isang lalaki at makaranas siya ng kakaiba, ang gawin mo, isubo mo na yung embutido niya kahit na maliit pa. Oo, tama. Kainin mo na yan habang sinliit pa yan ng kikiam. Tapos dyan mo na lang pahabain at patigasin yung embutido niya sa bunganga mo. Bihira lang yung babae na gumagawa ng ganyan, kaya sigurado hindi pa niyan nasusubukan. Sigurado, hahanga yan sa'yo at hahanapin ulit niyan sa susunod na mag-aano kayo. Kaya humanda ka na. Pangalawa, sumubok kayo ng ibang posisyon. Ang karaniwan na ginagawa ng mag-partner, kapag kinakain ng babae yung embutido ng lalaki, ay nakatayo yung lalaki or nakaupo. Tapos, yuyuko yung babae na nakaluhod. Sigurado, mabilis kang mangangalay niyan. At magkakaroon pa ng paltos yung mga tuhod mo. Dahil hindi naman mabilis yan eh. Hindi yan madalian. Minsan inaabot yan ng ilang minuto or hanggang sa pumutok na yung embutido na yan. Sana all. Kaya para maging komportable ka, mag-try kayo ng iba't ibang posisyon habang kinakain mo yung embutido niya. Pwedeng nakahiga siya habang ikaw nakaupo. Pwede rin naman na mag-69 kayo. Yung baliktaran, 'di ba? Para pati ikaw ganadong-ganado rin na kinakain yung embutido niya dahil kinakain niya din yung empanada mo. O kaya siya mismo yung mag-aabot or ilalapit niya or isusubo niya sa'yo yung embutido niya habang nakaupo ka. 'Di ba? Dahil pag komportable kayo, mas magagawa nyo ng maayos yung mga ginagawa nyo. At pag nagawa mo ng maayos yan, syempre, bibilib siya sa'yo. 'Di ba? Number 3, vibrator. Alam niyo yung mga device na nagbabibrate, hindi lang yan ginagamit sa mga empanada nyo. Pwede rin yan gamitin sa embutido ng lalaki. Makakatulong din yan para sa ekstrang kilite na mararamdaman niya sa may embutido niya. Pwede mong umpisahan yan sa may ulo para sigurado nagising na gising yan. Tapos unti-unti mong ibaba sa may katawan ng embutido niya hanggang sa umabot na sa mga rambutan niya yung vibrator na yan. Or pwede mo ring gawin na habang kinakain mo yung embutido niya, ilagay mo yung gamit na yan sa may baba mo, dito. Para double kill yung sarap na mararamdaman niya. I'm sure magugulat siya pag ginawa mo yan. Siguro tatanungin nyo ako, Kuya, pwede bang gamitin yung vibrate ng cellphone? Teka lang, magsa-search tayo sa, sa Play Store kung may app. Meron, pwede nyong gamitin yan. Meron din siyang, pwede mo siyang i-adjust ng high, medium, or low. Diba? Pwede nyong i-try. Kaso, syempre ito maliit, diba? Kaya hindi ganun kalakas yung vibrate niya. Pero, pwede na rin. Try nyo. Pero, kung meron kayo ng mga pangmasahe, yung mahaba, mas malakas yun. So yun, basta try nyo yun. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit merong ganyan yung mga magulang nyo. Number 4, malalim. Kung gusto niyang itry mo na isubo mo ng malalim yung embutido niya, huwag mong bibiglain na ipasok sa pinakailalim. Huwag agad-agad. Dahil kung hindi ka sanay, sigurado magsusuka ka lang. At baka pareho lang kayo na mawalan ng gana. Lalo na kung sardinas or bagoong yung huling kinain niya.
ang lansa nun. Kaya kung gusto niya na itry mo, na isubo mo ng malalim, kalmahan mo yung sarili mo at dahan-dahan mong isubo ng pailalim. Hanggang sa masanay yung lalamunan mo na isubo yung malaking imbutido niya. Pero may mga lalaki din kasi na sobrang excited. Kaya dapat laging nakaabang yung mga kamay mo para may harang yung mukha mo. May harang. At hindi maipasok lahat yung imbutido niya sa bunganga mo kahit pilitin niya. Para hindi ka mabigla at hindi ka magsuka, di ba? Number 5, eye contact. Kapag kakainin mo yung imbutido niya at unti-unti ka nang pumupunta sa baba niya, subukan mo siyang tignan mata sa mata habang bumababa ka. Yung tingin na parabang nangaakit, na parabang sinasabi ng tingin na yan na ako ang bahala sa'yo. Sigurado magugustuhan mo yung gagawin ko. Rar. Yung ganun na tingin, I'm sure magiging super excited yan. Pero syempre, tandaan nyo, huwag nyo din ilalak yung mata nyo sa kanya. Huwag mo siyang tititigan mula umpisa hanggang matapos yung gagawin mo. Dahil ang weird din nun. Pwede mong alisin yung tingin mo sa kanya, pumikit ka ng konti, tapos tingnan mo siya ulit. Yung pabaling-baling lang yung mata mo sa kanya na parang chine-check mo siya kung nagugustuhan niya yung ginagawa mo. Sigurado, mas bibilis ang tibok ng puso niyan. At mas mag-e-enjoy siya habang kinakain mo yung imbutido niya. Number 6, ituring mo yan na parang main event. Alam nyo, minsan kasi, pag kinakain ng babae yung imbutido ng lalaki, parang tinuturing lang nila yan na parang pang-starter lang. Or, hindi nila binibigay yung best nila dahil parang ang goal lang nila ay para tumigas yung imbutido ng lalaki. Kung ganyan lagi yung iisipin mo or kung ganyan lagi yung ginagawa mo, hindi talaga magiging extra special yung pagkain mo ng imbutido niya. Kaya dapat ituring mo din yan na parang main event ng bakbakan nyo. Maglagay ka ng effort, ibigay mo yung best mo. Para nang sa ganon ay iba yung impact niyan sa kanya. Mararamdaman niya na parang kakaiba yung feeling dahil ginawa mo yung best mo para kainin yung imbutido niya. So yun, Rek TV nga po pala, and sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon, and ingat kayo sa mga naroon. God bless, peace, and goodbye.